Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman na ngayon ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa nangyayari na naman sa Senado mga ka-plastic na kung saan ay nagkatulakan at pinipilit inaharang ni John Brick Remulla, ang sekretary ng DILG, ang 18 Marines kasama si Robin Padilla at si Alan Cayetano, pares na senador. At ganito po ang eksaktong nangyari, wag na natin patagalin. Panoorin natin. Yan. Grabe na yung pagiging desperado ng mga loyalista ng mga BBM, no? Ayaw na ayaw mabuko. No, si John Vic. Nipilit niyang harangin yung mga senador tsaka yung 18 Marines na magtitistigo sa flood control, eh. Hindi na mapipigilan yan. Walang nagawa si Gagon. So basahin natin ang mga comment ng taong bayan. Sa daming fans ni Senator Robin, tanging si Remulla lang ang nakayakap. Yan, sa mukha nila, no? Di maulaw, harap-harapan. Ayan, sabi ni Janice Guapa, protect BBM at all costs. Sabi ni Remulla. So may nag-reply sa kanya, hindi lang BBM ang administrasyon talaga ang magnanakaw, kaya protektahan nila ang bawat isa kasi sila lahat sangkot. Sabi ni yung tawa ko kay Remulla, anong napasok sa utak mo, ba't mo hinarangan? Nagpapatawa na lang good si John Vic, nawagtang ang pagkahang. Uy. Sabi ni Ian, mga ka-plastic, kung gawa-gawa lang, bakit kailangan pang gipitin? Hayaan na lang magsalita. Kung di totoo at walang evidence, wala ring patutunguhan yan. Masyadong defensive at kailangan pang manggipit. So, malalaman na kasi ang katotohanan, mga ka-plastic. So, may magdako naman tayo sa iba pang report, mga ka-plastic, ha? Kaninang napanood. So ito, panoorin na lang natin to. Okay, so pumasok yung 18 Marines, isinama ni Senator Pia Cayetano, Sige. Okay. Buka. Okay, so nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guests for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Grabe, oh. Ay, oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil siya Senator Robin Padilla. Oh my God! Nagtakbuhan sila Senator Pia Cayetano kasama yung kasama yung labing walong Marines, kasama ko si Senator Robin Padilla. Sinasarahan kami ng pinto. Aray! Okay. Kasama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God. Sir. Thank you, sir. Thank you. Senator Robin, anong nangyayari po? Okay lang yan. Okay. So, kagit-gitan sa likod, sa ilalim, sa baba dahil
hinarang ni Secretary John Vic Rimulya sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla. Okay. So mga kapatid, nagkagit-gitan sa first floor dahil Naipasok po ba? Naipasok po ba Dahil- yung senator? ipinasok ni Senator Pia Cayetano, sinabay niya yung 18 Marines, pero nakita natin na hinarang siya ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Okay, hold on. Okay, so what we can see right now, ito yung mga Marines, ano? Natatakot na kasi ang administrasyon, mga kaplastik, matapos magsipasok ang mga 18 Marines kasama ang mga senador. Dahil malalaman na talaga ang kademonyo ang ginagawa ng administrasyon, mga kaplastik. Okay. So, mga kapatid, again, just to give you an update, galing tayo sa first floor ng Senado kung saan hinaharang yung pagpasok ng resource persons. Buwaba sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla, nasundan natin siya. At ang ginawa ni Senator Pia ay isinabay niya itong 18 Marines, ano, para makapasok. At talagang nagkaroon ng struggle dahil pinigil ni DILG Secretary John Vic Rimulya, lalo sila Senator Robin Padilla. Pero sa huli na naig, ano, at nakatakbo sila Senator Pia at nandito sa loob ngayon yung mga 18 Marines na kasama sa guests for the Blue Ribbon hearing. So yan, base sa mga comment ng taong bayan, bakit tinaharang? Bakit nandyan si Rimulya? Alam na alam ang galawan. So ito ang mga sagot. Siyempre para protektahan ng boss niya na bangag. So meron pa. Magkakaalaman na talaga, isang alas pa lang ang hawak nila. Paano kung may sabay-sabay? Alas nilang 4. Yari na. Sabi niya, hingi daw siya ng rabas kay ito. Yan ang tanong, bakit siya nandyan? Takot na sila na mabunyag ang katotohanan. Salamat, Senator Robin. God be with you para manaig ang katotohanan. Kung natatandaan ninyo yung nangyari nung nakaraan na tensyon sa Senado rin, nandun din si John Vic Rimulya para siguro i-double check ang nangyayari sa loob ng Senate hearing o sa Senado. Diba? Yung panahon nagkaroon ng putukan, diba? Nakatakas si Senator Bato para sa paghuli ng illegal arrest, dala-dala ng peking warrant of arrest daw ni dating Senator Trililing, mga kaplastik. So dito nyo makikita yung katotohanan na kinakabahan na ang administrasyon, mga kaplastik. Sabi ni Edwin, no, puta, ampaw pala katawan ni Rimulya. Walang bitaw eh. Matipuno kasi si Robin, yung isa mahina ang tuhod. Tsaka harapin mo si Robin Padilla, hasang-hasa na yan sa mga digmaan, mga kaplastik. Si Senator Robin nga lang yan, paano kaayo kung bato, baka gumapang yan. Masyadong halata, takot sila malaman ng publiko ang totoo. Ayun naman talaga. Tapos sabi ni Wilson, duwag yan, maalala nyo yung rally sa Maynila, naglalakad si Rimulya, sobrang astig. Nung may pumutok na plastic lang, ata yung pumutok, biglang napahinto kita sa mukha niya, ang takot. Takot na takot. So yun. Habang nagkakagulo sa Senado, matignan natin ang mga video na kung saan napakasarap ng buhay ng idol natin o idol nila pala na si Rapi Tulfo, mga kaplastik. Nandito siya. Grabe si idol nila, oh. Yan. Napapaligiran ng mga chika bebe, mga kaplastik. Yan yung binoto nyo, mga kaplastik. Na
ang akala natin kaya niyang makipagsabayan o makipagtuligsaan sa mga korap na politiko. Pero hindi natin na-expect o ine-expect na ng karamihan na ganito na ang gagawin niya. Diba? Kapag nakatungtong na siya sa gobyerno. Yan. Sabi ni Mark Sea, ilabas ang lahat ng baho. Tapos mag-tip ng tig 300k from maleta. Yan yung mga binoto nyo, di ba? Kaya nga nagtatapang-tapangan siya sa social media accounts niya na more than 10 million subscriber na siya sa YouTube. Kaya kung pagsasama-samahin daw yung subscribers tsaka followers niya sa Facebook, di daw malayo maging presidente itong si idol nila. Paldong-paldo, maingay sa problema ng mag-asawa pero tahimik sa flood control. Kasi may maleta, puno ng bulsa, may pang tips pang extra para sa mga Viva Max. So yun. Na kay Ralph Tulfo yung pere. Saan ka makakitang non-prone flood area yung kanyang nasasakupan pero binigyan ng limpak-limpak na salapi para sa flood control project. So napakagaling, di ba? Okay lang yan, sarili niyang pera yan, kailangan din niya ng happy-happy, hindi puro public service. Okay, gandang katwiran yan mga kaplastik. Paano pa kaya kung magiging presidente tong Hindorotot na to? 'Di ba? So lalo lang kung ngayon 61 pesos kada dolyar ang ating nararanasan o ating nakikita sa foreign exchange, baka pag si Rapi Tulfo po ang maging presidente ay baka 100 something na yan. At sobrang lugmok na ang Pilipinas, mga kaplastik. So, kayong mga tangang Pilipino na madaling napapaniwala dahil nabibigyan kayo ng kaperampot na ayuda at saka tulong galing sa kanyang programa, kayo na ang bahala. Kontrolado nyo naman yung katangahan ninyo sa pagboto ninyo sa eleksyon. Kung gusto nyong manalo yung mga taong makakapagnakaw pa ng malaking pera, so be it. Gawin nyo na. At wala naman tayong magagawa doon dahil likas sa mga Pilipino talaga mga mabababa na mga IQ where it comes sa pagkilatis ng mga taong iboboto nila sa gobyerno. Sanay naman na silang mahirapan kaya okay lang naman yung mabigyan ka lang ng ayuda, okay na yun, buhay na kahit sa mga ayuda may palakasan Yun. So magtungo naman tayo sa nangyayari kay Jinggoy Estrada, mga kaplastik. Base sa post mugshot ni na Jinggoy Estrada ni Bonoan kumakalat na sa social media. Matapos sumuko sa PNP Criminal Investigation at Detection Group, CIDG, Camp Crame, Quezon City, sila Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH na si Secretary Manuel Bonoan noong Hunyo 1 ang agad na isinalang sa ang dalawa sa booking process ng CIDG. At kinabibilangan ng medical examination at fingerprint documentation at mugshot bago sila inilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ang dalawa ay inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan ng 5th Division bunsod sa kasong plunder at nainaindaban sa kanila na may kinalaman sa flood control project scam. So yun, ang makakakita mga kaplastik na si Senator Jinggoy Estrada ay hindi nagsuot ng inmate shirt, mga kaplastik. So dire siya sa inmate shirt, mga kaplastik.
So napaka-unfair naman 'yon kapag may influential tao, hindi na ninyo pasosotin ang inmate shirt. Ha? Samantala itong si Manuel Bonoan ay nakapagsuot naman. So itong kupal na nilalang na to, sapagkat marami namang connection to at madali lang naman siya makakapagpiyansa, at pag nakapagpiyansa malalaya na naman, tas iboboto na naman ng mga bobong Pilipino at may hahalal uli sa Senado, panibago na namang pagnanakaw ulit. So in support pa rin, paikot-ikot lang ang buhay ni Jinggoy. Kulong, lalaya, magnanakaw, kukulong, maglalaya, magnanakaw ulit. Ganun lang ang buhay sa gobyerno, mga kaplastic, kasi sabi nga ni Boyong the Explorer o si Alex Pabella, napakagaan lang naman ang kaso. 'Di ba? Para sa kanila, kayang-kaya nilang bayaran ng piyansa. Pagkatapos na nila makasuhan, magpapiyansa lang, balik na naman sa dati. Kasi ganito kasi ang nangyayari sa Pilipinas eh. Bayad piyansa, laya, so ni support, para paulit-ulit lang. So, buti pa nga sa ibang bansa eh. One time ka lang mahulihan, lalo na kung plunder ang case mo. 100%. Nasa Silya Electrica ka na. Talagang 100% patay ka na. Buti pa sa ibang bansa may ganon. Kaya walang naglalakas loob na magnakaw sa gobyerno kasi nga one at a time, kapag ikaw ay nahuli dahil sa korupsyon, patay ka. Kahit yung mga kapulisan na gumagawa ng mga pambubuli sa mga taong bayan o sa mga kapwa pulis o kapwa barangay service, 'di ba, yung nag-viral na sa Taguig, mga kaplastic. So yun, paulit-ulit lang senaryo, magkukulong, piyapiyansa, ganun pa rin, paikot-ikot lang. So ganito rin ang nangyayari kay Jenggoy, mga kaplastic. Makukulong, lalaya, magpiyapiyansa. So sabi nga dito, ang cute ni Jinggoy, bagay talaga sa kanya ang damit na miss niya ay suotin. Sino kaya ang sunod? Nagparinyo ng mugshot. Mo 3 beses nang nakonbiktong si Jinggoy Estrada, tapos kung tutusin, dapat to qualified na to sa bitay mga kaplastic. Wala tayong magagawa eh. Nasa Pilipinas tayo, mga kaplastic. At ito ang palusot ni DILG Secretary John Vic Remilla, mga kaplastic. Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magkipagkita ko, isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, ibituan na yun eh. Sinungaling ang hayop. So I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confer lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, there was no punches, wala naman. Parang saktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila. Palabas na. Yan yung mga sinungaling number 1, mga kaplastic. He has to protect himself. Kuno. Pero hindi yun ang nakita natin sa video, mga kaplastic. Ayan, sabi nga ni Eliza, tanga kami. Ginagawa nga tayong tanga. Kitang-kita sa video na kung paano hinarang niya sa pintuan pa lang yung mga senador tsaka yung 18 Marines. Sobrang lakas mo, tol. Biruin mo, sandamakmak na tao haharangin mo sa pintuan. Grabe ka. So ginawa-gawa mong bobo, mga manonood. Sabi ni true. Pwede naman siyang gumilid kung lalabas siya.
Di ba? Palabas daw siya, pero hinarang. Sinong paniniwala nitong taong to? At bakit ka nandyan? Diba? Anong role mo dyan? Ayan. Sino yung nasa video? Hindi ikaw? Protect myself daw. Lul. So, pakinggan natin ang payag ni Banat Bay patungkol dito. So, panoorin natin to. Palabas na ako Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magkipagkita ko isang dinubyong tao dumarating papunta sa akin kung hindi ko protect ang sarili ko, Palabas na daw siya niya, no? Napaka-sinungaling nitong animal na to. Diba? Nakikita ninyo? Wala naman tao sa likod niya, pwede naman siyang umatras. Tapos sasabihin niya, palabas lang daw siya. Napaka-t***ado rin talaga nitong tao na ito, no? Ay, nako. Hindi ko madadagadan ako. So, I have to... Madadagan ng ka? Wala naman tao sa likod mo, pwede ka namang umatras. Ayan, nakapunta pa nga si Robin sa likod mo, Tapos sasabihin mo na madadaganan ka. Obvious na obvious hinarangan mo sila. Ginagano mo pa nga yung kamay mo Parang gusto mo atang yakapin si Robin Ay nako, bayot ka rin ba? Ako nagtatanong lang naman ako Baka kursunada mo si Robin. Hindi, I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Senwin regarding security procedures. Kung hindi ka pa Paalis tinulak na ako. walang tao sa likod Alam mo, kung sinasabi mong hinaharangan ka o matutumba ka, yung kung may tao sa likod mo, ganun. Hindi, walang tao sa likod mo. Ibig sabihin, pwede kang umatras, umalis dyan. Kasi may papasok na. Sinalubong mo, atapang-atao, ganun. Biglang nagdinugyo Si Taguro yarn. I just had to protect myself. I have to protect yourself. Hindi. Ito kasi ang katotohanan talaga dyan, mga kababayan. Etong si Remulla, pinadala dyan ni Marcos to protect Marcos. Nako po. Yun ang tamang sagot. Kasi nga po, alam naman natin, binanggit na mga Marines, si Marcos na dinideliveran na din ng mga maleta. Ay nako, mga kababayan, bahala na kayo dito sa tao nito. Napakasinungaling nitong to. Diba? Protect myself o protect BBM. Diba? Kupal Ayun. Gusto mo pala lumabas, bakit hindi ka lumabas from the start? Ba't kailangan mo pang antayin na sasalubungin mo pa? Diba? So, ito po yung sinasabi ni Banat Bay, mga kaplastic, na mabubuko yung katarantaduan nila. Sabi sa DCMM Teleradyo, ipinakita ni Marcoleta led front control probe ng ilang larawan ng isang ex-marine kasama si Representative Sandro Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kwento ni ex-marines ni Congressman Saldico o Representative Saldico ang kumuha ng larawan kung saan kasama niya ang Representative Sandro Marcos noong 2022 matapos magdala ng mali-malitang naglalaman ng pera para sa mambabatas sa Ilocos. Kuha naman umano ng Maynila ang litratong kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang event kung saan imbitado si Representative Saldico. Ayan. Kung nakikita nyo sa larawan ng kagaguhan ng tao nito, kasama si Sandro Marcos tsaka yung isa sa mga 18 Marines. So yan. Sa pandinig ng flood control probes ng Cayetano Block, ayun, kitang-kita rito. Demonyo ng hayop. Paano tayo niloloko? At maraming mga tarantadong vlogger na hanggang ngayon ay bulag-bulagan pa rin dito sa mga nangyayari. So nakakalungkot. Sabi nga dito sa latest post ni Robin Padilla, Bismillah,
Mataas ang respeto ko po sa kalihim ng DILG Sir John Vic Remulla. Ako po ay palagi ang unang bumabati sa kanya at nagpupugay. Saksi po ako sa kanyang mga magagandang proyektong medikal para sa lalawigan ng Cavite noong siya po ay gobernador. Kaya't saludo ako sa taong yan. Bilang isang Muslim na nagpupumilit na magpaka-Islam, wala po akong intensyon na saklawan ang kapangyarihan ng kahit sino. Hindi ko po magagawa ang bintang na ako po ay nag-umpisa ng kaguluhan sa labi ng Senado. Patawarin po kayo ng Allah. Ala Akbar, ang mga CCTV ng video ng media at ang nagpapatunay na ako ay nagtatawag ng pagkalma sa oras na palamang ng salubungan. La hawla wala quwwata illa billah. So, yun ang post niya. Ito ang tunay na senador, kahit hindi man siya abogado ay paninindigan para sa bayan. Minsan hindi rin kailangan ng dami ng nakapagtapos bilang abogado dahil hindi naman nasusukat ang isang tao kung ano ang kanyang tinapos para malaman mo kung ano ang kanyang tunay na paninindigan or kung gaano kataas ang kalaki ng kanyang paninindigan para sa bayan. So yun. So ngayon ay nagtatapos ang ating commentary dito about dito sa nangyayari sa Senado. At talagang kahiya-hiya ang ginawa na itong mga kaalyado ng administrasyon. Especially itong si John Vic Remulla. At ang pinaka-bad news mga ka-plastic, itong si Ben Dalo, panoorin natin na para mayroon siyang anunsyo. Panoorin natin. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. So sabi dito, Senador Erwin Tulfo inurong ang pandinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. So yun, nagmarunong na naman ito nga ating senador na minority. Ayaw nila talagang na imbestigahan itong nangyayaring anomalya sa flood control. At ang nakakalungkot dito mga ka-plastic, parang ang lumalabas sila pa ang kumokontrol sa mga dapat pag-usapan at malaman ng taong bayan. 8 maleta, Erwin Tulfo, may Ben Dalo na. Red ribbon po ata kayo ha. Parang Dragon Ball yun. Sabi ni Sharon, may Blue Ribbon Committee na po. Doon ka na lang sa Red Ribbon. Masarap Black Forest cake nila.
Sabi ni Chico Olan, when Tito Soto assumed the Senate presidency, Francis Chis Escudero and the then minority accepted the change in leadership with respect, humility, and professionalism. They understood that leadership transitions are part of the democratic institution and choose to uphold the dignity of the Senate above the personal interests. Today, worth asking some members of the new minority seems enabled to show the same level of cooperation, humility, acceptance, respect, and trust that by very values of help prevent chaos. For the good of Filipino people, the dignity of the Senate, disagreement should be expressed constructively while respecting the will of the majority and preserving the institution integrity. Leadership may change, but responsibility to serve the nations remains the same. So yun. Illegal nga niyang ginawa nila. So, yun. Wala tayong magagawa eh. Silang may control dyan. So, abang-abang na lang na tayo sa mga mangyayari patungkol dito sa mga katarantaduang ginagawa sa Senado. At magulo na talaga ang Senado ngayon. Ibang-iba na talaga kumpara noon. Mas malala ito. Mas malala. So, wala. Hindi na natin alam kung madadana ito sa dasal. Kasi parang habang tumatagal lalong sumasama na o mas pina-complicated na ang mga nangyayari dito sa Senado. So hoping na mayroon pa ba talagang hustisya na mangyayari sa Pilipinas. Kung nakikita natin ang mga senador ay nag-aaway-aaway na, may mga nakikialam ng mga taga-DILG at iba pa. So wala na tayong ibang pwedeng masabi sa ngayon. Kumbaga, ipaubayan na lang natin sa may kapal ang mangyayari sa mga korupsyong nagaganap sa Pilipinas at kung mayroon pa bang talagang nagbabago. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.